Good day everyone. Ngayon po ang atin pong pag-usapan is the physical self. Ano bang ibig sabihin ng physical self at bakit kailangan natin itong pag-usapan? Ayan. So dito muna tayo sa definition, class. So ang physical self daw, according to this definition, refers to the tangible and observable aspects of a person, primarily the body. Meaning to say, ang atin pong physical self is our body. It is the most tangible part, an observable part because without our body, then how can we know who we are? Or paano tayo makikilala? So without our body, paano tayo makikilala ng tao? So titingnan natin dito ang sinabi ng mga thinkers. Unang-una, sabi nga ni William James, the body is part of the self and identity. Ang ating daw katawan ay parte ng ating sarili at ang ating pagkakakilanlan. Sabi naman ni Sigmund Freud, ang ating katawan is the core of human experience. It is the core because we use our physical body in order to experience our world. Sabi naman ni Erik Erikson, human experiences are anchored in the body. Paano natin matawag na human experiences or experiences kung wala po tayong katawan? So the body, according to Maurice Merleau-Ponty, is the primary way how we experience the world. Kaya nga meron tayong 5 senses because we use them in order to experience our world. Kung i-add ko dito si John Locke, 'di ba? Galing tayo sa tabula rasa and we gain knowledge through experience. At yung experience na yon, we use our senses or our body para karoon tayo ng experience and we create meaning out of it. Ayan. So, bakit pa ito importante, class? Kasi ang ating katawan enables interaction between us and the environment. Then, ang ating din pong katawan nagsisilbing pundasyon sa ating identity or pagkakilanlan. Ginagamit din po natin yung ating katawan para i-express natin yung ating gender, race, ethnicity, religion, and social status. So, kailangan mo nating pag-usapan yung body at saka yung society. Ano bang impluensya ng society doon sa ating body? So, when it comes to sociological perspective, it says that our body carries social and cultural meaning. Bakit? Di ba makikilala natin na ang isang tao ay belong sa isang tribo or sa isang ethnicity or sa isang lugar dahil sa kanyang pananamit, dahil sa kanyang pagkilos, at yung mga values na meron siya na ipinakita doon sa kanyang kilos. So, ang laking naidudulot ng society at saka culture dahil ang ating katawan ang nagkikarry ng meaning or cultural and social meaning kung saan tayo nabilong. Pangalawa po, ang ating pong physical appearance ay naka-impluwensya kung paano tayo makitungo. At gaya nga ng sinabi ko kanina, ang atin pong society ay nag-develop ng standard regarding acceptable body types and appearances. Ito ay nagbibigay ng standard kung paano tayo gumalaw, kung paano tayo manamit, at kung paano tayo makisalamuha sa iba.
Kasi ang society ay meron siyang norms, expectations, and standard kung paano natin ipresenta yung ating katawan. Plus, meron tayong tinatawag na body culture. So, ang body culture po ay nag-emerge during the late 1970s and 1980s. At ang focus nito is fitness, sports, fashion, paano ka manamit, how you groom your body, at saka yung tinatawag na body modification. And then, ang body culture views the body as a symbol of identity and self-expression. Diba? Yung identity mo at saka yung paano mo ini-express ito. So, yan ang nagagawa ng body culture. Kaya ngayon, kung makikita natin, sumasabay tayo sa fashion. Sumasabay tayo sa fitness. Pagdating naman sa sports, kung anong sinusuot ng yung mga atleta, yun ginagaya din natin. Now, ang body culture ay nakaka-impluwensya doon sa ating beauty and physical appearance. But before that, ano ba ang ibig sabihin ng beauty? So, ang beauty po is a combination of qualities that are aesthetically pleasing. It also includes both physical attractiveness and inner qualities. Yung panlabas at saka panloob na qualities. So, sa atin ngayon class, ito yung common standard ng beauty na binibigay or norms or standard ng isang society sa atin. Okay? So, ngayon, kung ang beautiful is clear ang skin, maputi, lalong-lalo na dito sa Asian or sa Pilipinas, di ba? Kailangan maputi, makinis, symmetrical ang facial features, slim ang body sa mga babae, yung tinatawag na Coca-Cola body, at muscular naman ang pangangatawan ng mga lalaki. So, ganun ang ating paniniwala or standard ng beauty natin ngayon. Okay? Pero ang realidad class, ang beauty standard po ay nagbabari across cultures and historical periods. Kasi, ang cultural norms ay nagsishape yung perception natin kung paano maging attractive o paano maging maganda. Kung titingnan nyo dyan, ayan, yung mga yan. Ayan. Yeah. Ang kultura kasi ay merong impact doon sa ating understanding kung ano yung beauty. At kung makikita nyo dyan, ayan, ang culture po natin, yung norms ng ating kultura ang nagdidikta sa atin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging maganda. Yun po ang realidad. Kagaya nito. So, dyan, mahaba yung neck, maganda. May kultura naman na pag may piercing at tattoo, maganda. So, depende po sa kung anong sinasabi ng kultura. Ngayon, kailangan nating pag-usapan, class, yung tinatawag na body image. Bakit pa importante ang body image sa atin? Kasi ang body image po, class, ito yung perception natin. Ito yung pag-iisip natin at ating feelings about our physical appearance. Ito yung mga components ng body image. How we see our bodies. How we feel about our appearance. And how we think others perceives us. So, ito yung epekto. Ang epekto po nito is, pag meron tayong positive body image, it will promote confidence or self-esteem na tinatawag. Kapag negative naman ang tingin natin sa ating katawan, it can lead to insecurity and dissatisfaction. Kaya ang body image ay napaka-importante kasi ito yung tingin natin at nafe-feel natin at pagtingin natin tungkol sa ating physical appearance. So, anong body image meron ka ngayon? So, ngayon, pag-usapan natin yung body adornment at saka modification.
'Di ba? Kung sino sa inyo ang meron nito, pag sinabi nating body adornment, temporary lang siya. Like our clothing, the way we, paano tayo manamit, makeup, yung jewelry natin, even our hairstyle kasi tinutubuan naman, at saka yung mga decoration sa ating katawan, lalong-lalong na sa ating mga kuko. Pag sinabi namang body modification, permanent na ito. Like meron tayong tattoos, pag nagpatato. Piercing, yan. Cosmetic surgery, di ba? Nagpapaganda, nagpaparitoke, implants, nagpapa-implants, nagpapatangos ng ilong, kung ano man yan. At saka scarification. Pero ang pinaka-purpose daw natin, bakit ginagawa ito, is because of self-expression. We want to be, attractive. That's why we do it, because we express ourselves. Even cultural identity, like yung piercing na sinasabi ko kanina, yung nail, yung mga tattoo. It's also part of, our cultural identity. Religious obligations, or meeting beauty standards. Now, pinag-usapan natin yung kultura kanina. And when it comes to culture class, kailangan nating pag-usapan yung pop culture or popular culture. So, ang pop culture po, ito yung widely accepted cultural trends at practices. At nakaka-impluensya ito sa ating attitudes, sa ating kung paano tayo gumalaw or mag-behave, at saka sa ating lifestyle. One of the examples of pop culture is yung mga K-pop ngayon, di ba? Yung mga dawi sila manamit, dawi sila gumalaw, mga buhok nila, kung ano man yan, yung lifestyle nila, ay ginagaya natin. So, it is one of the examples of pop culture. Widely accepted cultural trends and practices. So, ano ba ang epekto nito, yung pop culture sa mga adolescents or mga kabataan? It shapes identity formation. Ayan. Ito rin ay naka-impluensya sa fashion at saka grooming choices. Kung paano tayo manamit, kung paano tayo mag-groom, at paano na tayo gumalaw. And then it also encourages imitation of celebrities and influencers. Lalo na ngayon, di ba? Pag nakakita tayo ng celebrity, minsan yung choice natin ay according kung ano yung sinusuot ng paborito nating celebrity at saka yung influencers sa social media. But the pop culture also affect our self-esteem and self-worth. Self-esteem, yung confidence natin at saka yung worth natin as a person. So, sinasabi natin dito na ang media daw ay may malaking role. Unang-una, pinopromote kasi niya yung ideal images of beauty. It also creates unrealistic expectations about appearance. Kasi nga, ito yung ideal beauty, nagiging unrealistic na kasi ang expectation nito ay dapat gayahin natin kahit hindi naman tayo kagaya talaga doon sa gusto nating gayahin. Naka-influence din ito kung paano tayo mag-purchase ng product o yung tinatawag na consumer behavior. Okay? Kung paano tayo gumasta, kung paano tayo mag-shopping, kung anong choice na dapat nating bilhin. Ito yung common media influences, social media, television, movies, magazines, advertisement. Ang resulta nito is increased pressure to conform to beauty standard. Kasi ito yung ginagaya ng iba eh. Dapat ito rin yung gayahin ko. Pero, paano pag wala kang pambili? Paano kung ano? Dahil gumaya sila, napipressure ka rin na gayahin sila. Kasi ito nga yung ideal standard or images of beauty na pinoportray ng media. So, ano ba ang impluensya ng media sa mga kabataan? Ito yung findings or studies. Ito yung study findings pala. Adolescents imitate celebrities. Ayan, ini-imitate nila yung mga favorite nilang celebrities.
Kaya marami din nag-edit ng photos before posting online. Okay? Tapos yung self-worth daw may become linked to likes and comments. And then beauty and fitness content influence body perceptions. Ito yung consequences. Minsan kapag hindi na natin yan nasunod yung ideal beauty or standard ng beauty na pinoportray sa media or sa social media, ang consequence dito ay body dissatisfaction. Hindi na tayo satisfied doon sa ating katawan. Appearance anxiety, di ba? Pangatlo is unrealistic expectations. Naging hindi na tayo realistic. So ito yung impact sa ating self-esteem o yung confidence ng isang tao. So ano ba, ano bang ibig sabihin ng self-esteem pala? It is an individual's overall sense of self-worth and value. So ito yung ano natin, pag meron tayong healthy self-esteem, nagkakaroon tayo ng confidence. Naging resilience tayo, nagkaroon tayo ng positive self-image at saka goal achievement. Kapag low ang self-esteem, self-doubt, depression, social withdrawal, at saka poor decision making. Yan, ngayon po, balikan po natin yung body image kasi napaka-importante ito. So, gaya nga sinabi ko kanina, yung body image po natin is how we perceive and think about our physical appearance. So, ang problema lang dito, class, meron din pong consequences yung pagkakaroon natin ng negative body image. So, ang negative consequences nito ay nandito. When it comes to psychological effects, nagiging low ang self-esteem, it will lead to depression, anxiety, behavioral effects, extreme dieting, eating disorders, excessive exercise, and steroid use. When it comes to social effects, it is more on isolation, napipressure ka because of your peers, and then reduce confidence. Now, what is more important here is the word, yung self-esteem or yung ating confidence. Nakakababa naman talaga ng confidence or yung self-worth ng tinatawag if we have insecurities with our body. If we are not contented with who we are physically. Yan yung negative body image or ito yung mga result ng pagkakaroon ng negative body image. Nawawala ang confidence at higit sa lahat, yung ating worth na tinatawag. Kaya ano ba ang gagawin natin dyan? Ang gagawin natin is to develop positive self-esteem. So, maganda naman, ang pagkakaroon po ng positive self-esteem means kailangan din nating magkakaroon ng positive body image. So, ito yung mga strategies na pwede nating gamitin when it comes to developing self-esteem o yung confidence na tinatawag. Number 1 is to appreciate our body. We need to realize that there is a diversity when it comes to physical body. Number 2 is we have to avoid comparing ourselves to others or with others. We have to challenge unrealistic media standards that there are times na naging unrealistic na siya o hindi na siya makatotohanan. Kasi dapat ito yung totoo. Titingnan natin kung ano yung hindi totoo at saka yung hindi yung ideal na sobra-sobra at yung totoo lang. And then we have to focus on health rather than appearance. Mag-focus ka na pagandahin ng katawan mo kasi gusto mo maging healthy ka. So, bakit mo alagaan ng katawan mo? Kasi gusto mo lang maging healthy. And then it is important, class, that you have to surround yourself with positive influences. Kasi magiging positive din ang iyong pananaw
sa buhay. And then kailangan din nating ma-recognize na meron tayong personal strengths and talents. Hindi lang sa physical na kaanyuan makikita ang kagandahan or yung beauty, kundi sa ating mga strengths at mga talents at potential na meron tayo as a human being. It should be beyond physical body. Yung worth natin as a person. So, paano ba tayo mag-build ng positive image? So, first is, we have to accept that our body is unique. Every body or every physical body is unique. Ikaw ay unique, yung kapitbahay mo ay unique, yung kaibigan mo ay unique. And then let us just focus on health and well-being. Pagandahin natin ang ating katawan kasi gusto nating maging healthy at magkaroon ng well-being. And then we have to limit negative social comparisons. Kasi doon sa pagkukumpara, doon tayo nagiging insecure. Kung halimbawa kinumpara tayo sa mas slim or ano man dyan, or magandang masculine pa sa atin. Then, question media portrayals of beauty. Na, okay, magaganda nga yung nasa social media or media, yung mga artista, pero ako din naman, meron akong sariling kagandahan, right? Or, dahil ba ganito yung nasa social media or ideal beauty ay sometimes hindi na siya realistic, di ba? Kailangan din nating itanong. Then we have to celebrate strengths beyond physical appearance. Meron kang natatanging strengths na beyond your physical appearance. May talino ka, meron kang aura na wala sa iba, na potential na yun yung maganda sa'yo. Then we have to respect and care for our body. Yan, kailangan pala to. Kasi nga health is wealth. Your body is a temple of the Holy Spirit, therefore it is important for us to take care of our body. Kung gusto mong umislim, magpa-slim ka, pero kailangan alagaan mo rin ang sarili mo. And you do it because of health reasons. At gusto mo maging masculine ay ginawa mo yon because you are caring for your body and at the same time your health. Ito yung mga dapat nating mapulot sa lesson na ito. First, our body is central to self-identity and human experience. Pag wala kang body, nobody, no experience. Diba? Pangalawa, ang ating kultura daw at media ay merong impluensya sa ating body image, kung paano tayo magkakaroon ng body image o yung tingin natin o perception natin sa ating physical appearance. Sinasabi din dito that beauty standards are socially constructed. Ang society ay kinonstruct kung ano yung standard at norm ng pagiging maganda. Pero kailangan nating tandaan na dapat ang positibong body image ay actually nakakontribute ito sa healthy self-esteem o yung ating self-worth at saka yung confidence. Yung self-worth should be based on character, abilities, and values rather than appearance alone. Ang pagiging maganda mo ay hindi lang nakadepende sa katawan mo. Nakadepende din ito sa karakter na meron ka, sa abilidad, sa talents, at sa values or sa pagkatao na meron ka. And then every individual deserves respect regardless of body shape, size, or appearance. Ano man ang appearance ng ating pangangatawan, kailangan natin itong irespeto. Irespeto natin, pahalagahan natin, at huwag nating ida-down.
So ngayong araw na ito yung reflection na question na kailangan nating itanong sa ating mga sarili. Kasi importante ito. How can we appreciate our physical selves while resisting unrealistic beauty standards imposed by society and media? Minsan naging idealistic na kasi yung beauty na binibigay ng society at media sa atin. Therefore, paano ba natin ito ma-appreciate yung ating mga beauty even though napaka-high ng standard ng beauty na binibigay ng isang society. So maraming salamat po at ngayon tapos na tayo sa physical self at ang kasunod po nito is digital self. Yun naman ang pag-usapan natin. Then material and economic self and then meron pa tayong sexual self at political self. So God bless. If you want to follow, if you are watching right now, please follow and subscribe sa TikTok ko at sa aking YouTube channel para po ma-update kayo sa mga bagong videos na meron ako. Lalong-lalo na sa ating mga estudyante na nag-aaral ng general education, particularly understanding the self. Thank you.